Genesis chapter 50 verse 20. You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Magandang araw, ang tatalakayin pa natin yung araw sa ating daily devotion na yung primary cause. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay God is the primary cause of all things. Ibig sabihin po na ito, lahat po nangyayari sa mundo, mabuti man po o masama, ay hindi lampas sa kaalaman at wisdom o kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. Siya po yung primary cause o yung ultimate source na may sovereign plan sa likod po ng lahat ng events. Sa ating daily verse po, which is the Genesis chapter 50 verse 20, malinaw po na sinasabi ni Joseph, God intended it for good. Kahit na yung mga kapatid niya po yung gumawa ng masasamang plano sa kanya, which is the secondary cause. Nasa mas mataas po na plano pa rin ng ating Panginoon Diyos yung outcome na nangyari sa kanya, which is sobrang ganda ng outcome na nangyari sa kanya dahil naging siya, parang chief na advisory ng parawa o ng hari that time. So sa madaling salita po, hindi po aksidente na si Joseph po ay napunta sa Egypt at naging tagapagsalita o tagapagsalba rather ng maraming tao. Kasama po iyon sa blueprint o sa plan ng ating Panginoon Diyos mula pa lamang sa umpisa. At ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay God does not play dice or a game of chance. Ang ibig sabihin po na ito, walang random sa ating Panginoon. Wala siyang ginagawa o parang nagiging desisyon na parang sugal o hula-hula lang yung nagiging result. Hindi po tulad nating mga tao na minsan bahala na, ganun, minsan bahala na si Batman, kahit ano na magangat kang sugal na to. Hindi po ganun ang ating Panginoon Diyos. Ang ating Panginoon Diyos po ay laging intentional at may purpose sa bawat nangyayari. Sa kwento po ni Joseph, hindi swerte lang yung naging gobernador nung naging gobernador po siya ng Egypt bago pa po dumating yung taggutom. Yun po ay eksaktong timing na planado po ng ating Panginoon Diyos, kahit yung betrayal ng mga kapatid niya at pagkakabilanggo niya. Yun po lahat ay plan o bahagi ng mas malaking plano ng ating Panginoon Diyos. So walang by chance sa kingdom ng ating Panginoon Diyos. Lahat po ay may dahilan, kahit minsan na hindi natin makita o hindi natin ma-foresee dahil sa ating limited na basta yung human capabilities are so limited na hindi maarok ng mga tao o nating mga creation lamang yung wisdom o yung knowledge o yung plano ng ating Panginoon Diyos. Minsan nangyayari, actually palagi nangyayari yun. So lahat may dahilan, lahat may purpose. Kung nabubuhay tayo sa ngayon, baka isipin natin, baka may plano pa, may purpose pa ang ating Panginoon Diyos sa ating mga buhay. At ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay God uses evil, suffering, even death for His purpose. Ito po yung isa sa pinakamahirap na tanggapin, especially sa ating mga tao dahil ayun, kagaya ng pagkamatay ng mahal sa buhay, pagkamatay ng alaga, pagkamatay ng maraming tao, which is genocide na nangyari sa history. So yun, ang hirap tanggapin sa ating mga tao kasi ayun, yung result ng death ay nag-result din ng parang tusok sa ating kirot sa ating mga puso. Pero malinaw po sa Biblia, ginamit po ng ating Panginoon Diyos yung kahit na masamang bagay para po sa kanyang mas mataas na kabutihan. Ginagamit niya po yung o inaalaw niya yung mga bad events o bad tawag dito timing o mga masamang pangyayari rather na dumating sa ating mga buhay para po sa kanyang mas mataas na plano o mas mataas na kabutihan. Hindi po ibig sabihin na siya ay may gawa ng kasamaan. Yung gumagawa po nito ay tayo mga tao at minsan ay may udyok ng demonyo, pero kaya niyang i-repurpose yung mga yon para sa kanyang glory at para sa kabutihan ng kanyang mga anak. Sa kaso po ni Joseph, which is mentioned in our passage, ay yung inggit at kasakiman po ng mga kapatid niya, which is the cause of evil,
ay yung pagiging alipin niya, tsaka yung pagiging alipin niya rather, na nag-cause ng kanyang suffering at yung panganib sa famine o pasibling kamatayan o possible death ay ginamit po ng ating Panginoon Diyos para po masalba yung buong pamilya ni Jacob at maraming ibang tao sa passage na tinatalakay natin. So sa ganung paraan po, pinapakita po ng ating Panginoon Diyos na kahit yung pinakamatilim na sitwasyon ay parang kaya niya rather, pwede niyang gawing instrument para sa kanyang plano o para sa kanyang pagiging mataas na kabutihan o in His all goodness o in benevolent. So yun lang po, maraming salamat and God bless, amen.